Basilica ng Holy Blood sa bansang Belgium. Hey yo, what's up mga kapatid? Nandito na naman tayo sa ating reaction mula kay Pinoy Mystery Channel. O kung bago ka pa lang sa channel niya at trip niyo mo ang ganitong klase ng video niya, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload niya. At mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Pinoy Mystery Channel. Sa akin, Mr. sa kanya, Mystery Pinoy Mystery Channel. At mag-subscribe ka at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. Kung natatandaan niyo mga kapatid, nung pinako sa ang ating Panginoong Hesus sa cross, tumulo yung tumulo yung dugo talaga doon sa lupa. So ito daw ang pinagtayuan ng cross ng ating Panginoong Hesus doon sa sa bundok na bungo. So tinatawag nila daw na parang bungo daw ang itsura. Nandoon daw ang Ark of the Covenant, yung pinaglagyan ng 10 Commandments nung inukit ni Moses. So itong mga kapatid, itong dugo na mainit na pinagdidebatehan natuklasan daw ito ng mga natuklasan na daw ito ng mga eksperto sa science. Sinuri talaga nila kung anong klaseng dugo to, o dugo ba to ng ating Panginoong Hesus talaga. So disclaimer mga kapatid, itong video na ito hindi talaga natin to pinaniniwalaan. So kung naniniwala tayo sa Diyos, so mabuti wag nating wag nating baliwalain sa ating isip na hindi tayo naniniwala. So isipin niyo lang, hanggang buhay ka pa, at pagkamatay mo, isipin mo lang, naniniwala ako sa Diyos. May Diyos na lumikha, may Diyos na mabuti, may Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan. Tinubos niya ang ating mga kasalanan pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ito ang dugo na pinagdidipatihan ng mga hindi naniniwala sa Diyos, at yung natagpuan ng eksperto sa science. So itong dugo na bumakat doon sa tela na tinatawag nila Shroud of Turin, yung nakita rin nila ang bakas ng itsura ng ating Panginoong Hesus. Okay, so wag na nating patagalin to mga kapatid. Simulan na natin. Mula sa iba't ibang parte ng daigdig, dinadagsang na kamamahang lugar upang masilayan ang sinasabing dugo. Mga relihiyoso at mga deboto, kasama na ang mga eksperto na hindi makuwapigilan ang sarili na masaksihan ang nakamamanghang pagtitipon. Marami ang nagtatanong kung ito nga ba ang tunay na dugo ng mabuting Nazareno. Kung nakumpirma na ito ng agham, bakit marami pa rin ang hindi naniniwala? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halongkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungan. Totoo ba? Ano ang dahilan ng pagtatalo? Sa pangalan pa lang ni Jesus, ito ay kontrobersyal na, kaya hindi nakapagtataka na ang pagkakahanap sa dugo niya ay puno ng pagtatalo. Nung isinalin sa wikang Latin, sa Griego, sa Ingles, at sa Tagalog ang kanyang pangalan mula
mula sa sinaunang Aramaic, ito ay medyo magulo dahil hindi tugma ang alpabetong gamit ng mga Hebreo noon sa ating alpabeto ngayon. Ano pa man, ang pangalan ng Jesus ay ang nakasulat sa mga Bibliang Tagalog ngayon. Katulad ng kanyang pangalan, ang debate hinggil sa kanyang dugo ay nagsimula mga 2,000 taon na ang nakararaan. Sa libro ni Juan, 11 na kabanata, 38 bersikulo, ang sabi, si Jose na taga-Arimatea na isang lihim na alagad ni Jesus dahil sa takot sa mga Hudyo ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus. Batay dito, si Jose ng Arimatea ang kumuha sa katawan ni Jesus matapos itong mamatay. Sa kabila ng bigat sa kanilang kalooban, katulong si Nicodemus at iba pang mga disipulo, pinagtulungan ng paglinis sa katawan, pinunasan ang dugo, hinugasan at sinamahan ng iba't ibang uri ng halaman habang ibinabalot bago inilibing. Matapos ang insidente, hindi naman ang mababasa sa Biblia ang ano pa mang may ugnay sa ginamit na tela at linis sa dugo ng Nazareno. Hanggang lumipas ang ilang daang taon, nung naganap ang pangalawang krusada, mga 1147, na pinangunahan ni Thierry at Alsace, ang Count ng Flanders. Nung ito ay nagbalik sa bansang Belgium mga taong 1150 mula sa digmaan, ang dala-dala nito ay kinamaha ng taong bayan. Ang tela na ginamit pamunas kay Jesus. At hindi lamang ito ang pinaniniwala ang mayroong mantsa ng dugo. Kabilang na ang Shroud of Turin, ang Sudarium of Oviedo, at ng Veil of Veronica. Ngunit paano ito mapapatunayan? Kung bukal ang iyong puso at tapat ang pagkatao na marok ang katotohanan, ika nga nila, the truth and nothing but the truth. Mas maigi siguro kung ipagsasabi mo na pansamantala ang relihiyong kinaaniban at partido politikal na kinabibilangan upang maiwasan ang pagkabayas at siyang masuri ang mga ebidensya kung natagpuan na nga ba ang sagradong dugo. Okay, so ano ko lang ito lang ang opinion ko Kung kung natagpuan ng nila ang totoong dugo ng ating Panginoong Hesus, hindi sana yan sa doktor o para mapatunayan sa mga may sakit kung ito ba kasi ang ating Panginoong Hesus milagro yung yung corona niyang tinik nagmilagro. Lahat ng mga niya kung sino ang makakakuha may swerte, talagang nagmimilagro. Yung corona niya, yung pako, yung cross. Ito naman, dugo, galing talaga niya sa sa loob ng katawan niya. So kung kung totoo talaga na na dugo niya yon, dapat meron nang binalita na na may gumaling na matinding sakit, may gumaling na matinding sakit sa cancer, at dahil doon sa dugo na natuklasan nila. So parang wala akong naririnig ng ganyan. Pero noong una si Mother Helena, ang ina ni Constantine, yung si Mother Helena, so hinanap talaga nila doon ang totoong kahoy na krus talaga na pinagpakuan sa ating Panginoong Hesus. So, kasi na yun nakatambak na yun doon, natabunan na yun ng mga lupa doon sa bundok ng Bungo, natabunan yun. Hinukay talaga nila ng kanilang mga tauhan ni Mother Helena. So kumuha sila ng matandang may kitong. So pinahawak nila sa cross kung saan ba ang totoong cross ng ating Panginoong Hesus, na saan ba siya pinako talaga sa totoong cross. Pinahawak nila. Nung una, pinahawak nila yung cross, hindi yon.
Hindi yon kasi tatlo sila tatlo yung nakapako doon sa krus yung si yung dalawang magnanakaw at yung isang magnanakaw at kriminal. Si ang ating Panginoon Hesus nasa gitna. At nung panghuli na cross, nakita nila, pinahawak nila doon ang may matanda na may kitong, kumaling. So yun ang talagang nakakamangha, yun talagang totoong milagro. Kasi totoong cross talaga yun na pinahawak yung matanda ni Mother Helena doon sa cross, na para nila kung yun ba ay nagbimilagro, gumaling yung kitong. So yan sana mga kapatid yung ginawa nila. Pero parang wala akong na babalitaan na may gumaling sa may mga sakit sa totoong dugo ng kahit siguro pinahawak lang nila doon sa shard of Turin na may dugo. So ganoon din kasi milagro ang ating Panginoong Hesus Sina si Jose ng Arimathea. Nung umuwi si Thierry of Alsace, ang madugong pamunas ang nagsilbing patunay na ang misyon ay tagumpay. Naging paalala ito na ang pagmamagi sa digmaan ay dahil sa tulong ng Diyos. Ayon sa Atlas Obscura, ang dugo ni Jesus ay nakalagay sa isang vial o maliit na bote na nakatago ngayon sa Basilica of the Holy Blood na nasa Belgium. Ang sabi dito na nung nilinis ni Joseph ng Arimathea ang patay na katawan ng Nazareno, ang pamunas na puno ng dugo ay naitabi. Kaya ang tanong ng marami ay, paano makasisiguro ng dugo sa tela ay tunay na sagrado? Madali lang ang sagot. Kung mayroong naghahawak sa tunay na dugo ni Jesus, maaari itong ikumpara. Subalit, mayroon nga ba? Siguradong mabubulabog ang iyong isipan kung maririnig mo na kumpirmado na raw na mayroong dugong naiwan ang Nazareno ngayon. Ayon sa Ancient Origins, natagpuan ng isang Ron Wyatt ang Ark of the Covenant sa ilalim ng lupang pinagpakuha ni Jesus, at ang dugo ay di umano tumulo sa Ark mula sa itaas. Kung maikukumpara ang natagpuang dugo, walang duda, malalaman ang katotohanan. Sino ngayon ang kumumpirma na ang natagpuan ay ang dugo ni Jesus? Ito ang kwento mismo ni Ron Wyatt. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead. But I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it.
Everybody else has 46. You see 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the kind of child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Ayon kay Wyatt, nasuri ang dugo sa isang laboratorio sa Israel. Sinabi ng mga eksperto na ito ay buhay pa rin sa kabila ng halos 2,000 taon. At ang dugo ay mayroong 24 na pares ng chromosomes, imbis na 46. Ang 23 mula kay Maria at ang nag-iisang Y chromosome ay mula daw sa Diyos. Kung ito ay totoo, magkakaroon na ng basihan ng dugo hindi lang ng nasa tela sa Basilica of Holy Blood, pati ang lahat ng telang pinaniniwalaang may bahid ng dugo ni Jesus. Isang malaking kagalakan ito para sa mga naniniwala na ang pagkakahanap sa sagradong dugo ay isang tunay na himala. Ano ang makikita sa Wyatt Archaeological Research? Dapat malinaw ang kwento at nakaka-inspira ang salaysay ni Ron Wyatt. Marami ang nagdududa. Ilan sa mga katanungan ay, bakit walang mga dokumento mula sa laboratorio na nagsasabi ng resulta sa pagsusuri? Bakit hindi rin binanggit kung saan laboratorio pinasuri ang dugo at sino eksperto ang kumumpirma? Bakit ngayon naman magkakaroon ng chromosome ng Diyos kung ito ay isang espiritu sa langit? At kung nilagong gumawa ito ng isang chromosome, bakit kulang at hindi kinumpleto? Mga katanungan may lang ang kasagutan. Kaya sa marami ng sagot ay nasa mismong museo ni Ron Wyatt. Kung bibisitahin ang website ng museo sa wyattmuseum.com, wala gaanong mababasa hinggil sa natagpuang dugo ni Jesus, kung ano ang resulta ng pagsusuri o mga dokumento bilang patunay. Hindi rin binanggit ang mga detalye ng laboratorio o ang pangalan nito. Hinggil naman sa Ark of the Covenant, mababasa na sa kasalukuyan, hindi mo na ipakikita ang pruweba na natagpuan na ang Ark of the Covenant. Ngunit nakatala dito ang kwento ni Ron Wyatt kung paano niya ito natagpuan. Ayon kay Wyatt, ang mga eksperto ang kumumpirma nito. Bagamat hindi maituro kung sino, marami ang umaasa na ilalabas din ito ang patunay balang araw. Ngunit hanggang sa pumanaw si Ron Wyatt, hindi na ipakita sa publiko ang resulta ng pagsusuri at hindi na rin nailabas ang natagpuang Ark of the Covenant. Kaya naman imposible na rin makumpirma ng sinasabing sagradong dugo sa Basilica, ang dugo sa Shroud of Turin, sa Sudarium of Oviedo at sa Veil of Veronica ay ang tunay na dugo ni Jesus. Kaya naman marami pa rin ang nagdududa sa salaysay ng isang Ron Wyatt. Ngunit kung ikaw ay naniniwala, hindi ka nag-iisa. Dahil hanggang ngayon, marami ang umaasar sa hinaharap na bibigyang liwanag ang katotohanan. At yung iba naman na hindi na naghahanap ng ano pa patunay. Mayroong mga nagsasabi ng pisikal na dugo ni Jesus o walang kinalaman sa pagiging Kristiyano ng isa, sapagkat mas mahalaga raw ang pagiging tapat at kalugod-lugod. At hindi rin ang
pisikal na dugo ni Jesus ang basihan kung sino ang mabuting tao sa mata ng Diyos. Kung natagpuan man ang sagradong dugo, ito ay hindi pagmamayari ng isang individual o ng isang grupo. Dahil ayon sa Biblia, ito ay inalay para sa buong sanglibutan. Anong aral ang mapapulot dito? Totoo na ang paniniwala ng isa ay maaaring tumibay kung makakatagpo ng pruweba. Subalit kung ang basihan ay pisikal na patunay, pangatay ito marahil na ang pananampalataya ng isa ay kulang sa tibay. Buksan mo ang iyong isip at hayaan lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tunay bang malawak ang iyong Tama din naman ang eksplanasyon ni ni PMC, mga kapatid. Ano ngayon kung natagpuan na ang totoong dugo ng ating Panginoong Hesus? Ano ngayon kung yun, di ba, ang ay kanyang totoong dugo talaga? So ang hindi yan ang basihan para talaga para maligtas tayo. So iniligtas na tayo nung una nang nagpapako ang ating Panginoong Hesus sa cross. Inaalay niya ang kanyang dugo sa lahat para sa ating mga kasalanan. So ang mas importante talaga ay tapat na pananampalataya at paniniwala sa Diyos. So sabi ko nga kanina, buhay dapat kung buhay ka pa hanggang sa pagkamatay mo, so dapat wag mong baliwalain sa isip mo na walang Diyos. Kasi yung iba yung ibang tao naniniwala sila pero hindi tapat ang kanilang pananampalataya. Yung iba naman naniniwala lang sa umpisa, pero pag dumating na ang kanilang matinding pagsubok sa kanilang buhay, ay wala na, magtatanong na lang sa kanilang sarili, meron ba talagang Diyos? Parang wala naman yata parang hindi naman tayo siguro totoo itong Biblia Parang lang ito parang hokus-pokus lang ito, mga para sumikat. Ito nga, itong ginawa nung lalaking ito, yung matanda. So gusto niya talagang patunay, gusto niya talagang yun talaga ang totoong dugo ng ating Panginoong Hesus, para siguro sumikat siya. Ganun siguro ang ganun siguro ang gusto niya. Kanyang pero hindi yan tulad ng sinabi ni PMC. So ang importante ay tapat na nanampalataya at hindi basihan ang dugo dahil na tayo, niligtas na tayo sa kanyang dugo at maniniwala tayo na may Diyos. So naman ngayon kung dapat maniniwala ka talaga? Ano naman ngayon kung maniniwala ako? Kung walang Diyos, edi wala. Ang importante, naniwala ka. Okay, meron kung namatay ka, kung meron kang Diyos, edi ligtas ka. Yung nagsabi ng ibang tao na walang Diyos, hindi sila maliligtas kasi hindi sila naniniwala yun ang ko sa inyo, mga kapatid. Okay, so napakainit naman to na video ni napaka-interesting topic naman to na video content ni PMC. So mag-subscribe kayo sa kanya at i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload niya. Okay, so salamat sa inyong panonood, mga kapatid. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ating bago na namang reaction video. Salamat, God bless, at mag-iingat po kayo palagi. Peace out.